Welcome back mga kabayan, nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Walang nagawa si Kuting at ang mga Kongreso, lalong-lalo na ito si Tambaluslos sa ginawang katapangan ni Vice President Inday Sara sa hindi niya pagpapakita sa hearing sa ICC. Tila ba kahit anong gawin ng mga pulpolitiko na mga ito ay hindi pa rin nila mapabagsak ang ating pinakamamahal na Vice President Inday Sara. Una nang ang ginawa ito ni former President Rodrigo Roa Duterte nung nakaraan nung meron din siyang hearing at hindi rin siya nagpakita. Bakit nga naman kasi magpapakita wala namang jurisdiction ng ICC sa ating bansa? At ito pa, bakit kailangan mag-imbestiga ng mga dayuhan sa ating bansa? Ganun na lang po ba kawalang silbi ng ating justice system upang mag-imbita na lang tayo ng mga banyaga upang gumawa ng mga bagay na kaya namang gawin ng ating bansa? Nakakahiya kayong mga pulpolitiko. Pinapahalata nyo lang naghahaman kayong tunay sa pera at kapangyarihan. Para sa buong impormasyon, panoorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Ang isyungang ito ay naging usap-usapin din sa social media. Merong isang netizen na nagsalita daw ang Pangulo, sabi ni Zubiri, pero tunuloy ang PI. Sinabi ng Pangulo hindi siya makipag-cooperate sa ICC pero iba ang galaw ni Boying. Kaya talk is cheap kasi iba ang ginagawa ng alter ego ni Kuting sa sinasabi niya. At sabi din naman ng isang netizen, hindi ko talaga maisip kung bakit ganito ang ating mga government officials, mga attorney at may mga matataas na tinapos sa college degree. Pero hindi nila alam ang sabi ng ating batas o konstitusyon na tayo ay may pagkasarinlan na walang ibang makikialam sa ating bansa na dayuhan. Pero ngayon, binabaliwala ng mga taong ito ang ating konstitusyon. Kala ko matalino ang ating mga government officials o baka naman nabulag sa kapal ng lagay. Sabi din naman ng isang netizen, Vice President Sara, kung ako din, ba't ko haharapin sa totoo lang? Dati sa hindi pa naging vice si Sara, kahit isa wala siyang nasangkutan. Ngayon lang na naging vice siya. Ha 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 ha. Halatang halata talaga mga galawan ng pababagsakin ang mga Duterte. Yung SMNI, grabe, no? Suspendido pa rin. Ano pa ba? Todo nyo na. Todo nyo na. Hindi ko maintindihan, no? Ito po bang gobyerno na to nagawan po ba kayo ng kasamaan ng ating pangulo, no? Kung talagang magtutuusan tayo, puta, baka utang na loob nyo pa yung pagkakaupo nyo dito sa pangulong ito. Grabe, no? Tinodo, no? Tinodo nila lahat. Sabi ko, putya, parang bahagi ba kayo ng mga nasaktan ni Pangulong Duterte? Alam ko, kayo yung nakinabang sa Duterte presidency. Bakit ganun na lang, no? Bakit ganun? Ang atake nyo, walang humpay. Anyways, kaya nga tayo narito, no? Kaya nga tayo may mga trabaho. Titignan nyo na lang na no? Titignan nyo na lang talaga na, putya. Okay. Teka lang, para makita ko kasi sobrang liliit ng, ewan ko kung may nagawa na naman ako na hindi maganda dyan sa aking kararaulan. Teka lang para makita ko po yung mga comments niyo. Hindi ko na nakikita dito sa tinitignan natin. Okay. Unahin ko lang po itong sinabi ni Sara Duterte. Tapos, ano na po, ayan din, halo-halo na po. Pwede kayong mag-react. Pwede kong magbasa ng mga reaction nyo. Kaya lang, nagagrabihan lang po ako. Grabe. Okay. Ito po ang pahayag ni VP Sara Duterte. Sa mga taon na nagsilbi ako bilang Vice Mayor at Mayor ng Davao City, ni minsan, hindi na pag-usapan o naiugnay ang aking pangalan sa umano'y Davao Death Squad.
Subalit matapos ako manalo bilang Vice President, bigla na lang nagkaroon ng mga testigo laban sa akin. At ngayon ay kasama na ako sa mga akusado sa International Criminal Court. Grabe, no? Alam ko talaga hindi siya kasama sa kinasuhan. Ang alam ko pong kinasuhan si Pangulong Duterte lang tsaka si Senator Bato. Tuloy po natin ang pagbabasa. Hindi ko kailangan ng death squad para sa mga bagay na nga ng death squad kaya niyang gawin yung iniisip niyo na pwedeng gawin. Nananapak yan ng sheriff. Paalala lang natin, hindi nila kinakailangan ng death squad. Mayor siya at nagawa niyang mapatahimik ang Davao. Hindi niya kinakailangan ng death squad. Ganun pa man, harapin ko ang anumang akusasyon laban sa akin. But I will only face any charge against me before Filipino judge and only before Filipino court. Alam niyo po, dito na tayo magkakagulo-gulo. Pag tinuloy-tuloy po ninyo yung mga kalokohan yung pagpapapasok dyan sa ICC reporters. Kahit sabihin na ngayon na okay lang. Ganun na yung tema no? Mukhang wag lang silang wala lang silang jurisdiction. Hindi po pwede yun. Hindi po magandang yan. Hindi po magandang pangitain yan. Anyways, tuloy po natin. Hindi po ako lalahok o magiging parte ng isang prosesong hindi lamang magsasadlak sa kahihiyan sa bansa. Yun yung importante, yun yung nakalimutan ng pamunuang ito. Yun yung nakalimutan ng gobyerno ito, nakakahiya. No? Nakakahiya sa ating korte. No? Masasadlak sa kahihiyan sa buong bansa. Kundi dudurog din sa dignidad ng ating mga huwes, korte, at buong justice system ng Pilipinas. Huwag nating ipahiya ang bansa sa buong mundo sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa mga dayuhan na manghimasok at makialam sa Pilipinas. Ang kahilingan lang na mapailalim sa dayuhan ay sampal na sa bayaning Pilipino na nagbuwis ng kanilang buhay at lumaban para sa ating kalayaan. Unahin muna natin ang Pilipinas. Syukran. Alam niyo, totoo yan. Yung mga bayani natin pinagtanggol. Ito po, dayuhan, pinapapasok natin ng kusa para usigin yung mga Pilipino. Hindi niyo ba nare-realize yun? Nag-resist tayo dito sa mga dumayong dayuhan dati. Ito, open arms Talagang wini-welcome Okay lang kayo dyan. Pinag-aaralan pa namin. Ganun yung mga pahayag Makakasama po ng loob. Maganda po yung pinupunto rito Soberanya na po ng Pilipinas nakasalalay dito. Tandaan po natin. Alam niyo po, hindi niyo po hawak lahat ng mga tao rito sa Pilipinas. Hindi po, mas makapangyarihan po sa inyo yung saligang batas. Yan pa po, hindi niyo pa po nababago yung saligang batas. Kaya yan po ang, mas makapangyarihan po yan sa Pangulo, Pangalawang Pangulo, Speaker of the House, Senate President. Yan po ang pinakamakapangyarihan yung saligang batas at yung mamamayang Pilipino. Sunod-sunod po, sunod-sunod. Talagang ayaw nyong tinetest nyo. Talagang alam nyo yung mas masalbahe sa Duterte. Parang sa totoo lang po, parang ganito yung gusto nilang palabas. Tignan nga natin kung gaano katatapang itong mga Duterte na po. Si Amy Marcos lang po yung nakakapag-isip ng matino sa inyo. Ngayon, nagdidiwang na naman yan. Panay diwang naman ang kaya ng mga vlogger nyo. Hindi naman nag-iisip beyond. Yung mga tagapagtanggol nyo, hindi po nag-iisip yan beyond kung ano sasapitin ng Pilipinas. Basta ang alam lang nila, tapang tayo. Mas matapang tayo dyan sa mga Duterte niyan. Hindi nyo nare-realize yung implikasyon ng lahat ng ito. Vice President yan ng Pilipinas. Vice President yan ng Pilipinas. Bago mo sampahan ng kaso yan, i-impeach mo muna yan. Sa inyo, direkta, ibang bansa, kukunin, issuean ng warrant of arrest. Kung tama yung sinasabi niya ni Trillanes, magwa-warrant of arrest na yan. Ako po,
Kaya pala magrarally kayo sa linggo, no? Para ipakita nyo. Paano? Sa bagay, kahakot-hakot pa. Hindi uunti yan. Kahakot-hakot yan. Abalahin ninyo. Para magpakita na maraming pa sumusuporta. Ganon. Okay, eto po. Ayan. Ito po, may pinost po dito si Mark Lopez. Sabi niya, last week, sabi ni Erwin Tulfo, wala daw kinalaman si Speaker Martin sa People's Initiative. Today, inamin ni Speaker na parte ng People's Initiative ang sinusulong. Ayan, no? In response to the discourse surrounding the People's Initiative, ito po, official na pahayag ni... Sino ba nag-official na pahayag nito? Si Martin o ang House of Representatives. I wish to restate. I wish to restate. Si Martin po to. Official na pahayag ni Martin Romualdez sa People's Initiative. In response to the discourse surrounding the People's Initiative, I wish to restate that the House of Representatives commitment to this essential democratic process. So commitment nila, no? Sila po sa madaling salita, the People's Initiative stands as a direct expression of people's will, providing means for citizens to propose a constitutional amendment. The House does not endorse or sanction direct participation by its member in signature gathering, ensuring the process integrity and independence remains intact. I vehemently deny yung accusation sa kanya of bribery or unethical practices in persuading citizens to sign the petition for the People's Initiative. Such actions, if true, would violate the initiative spirit of honest and voluntary participation and erode our democratic foundations, no? Dinidenounce niya, no? Yung ano tawag doon? Siya po ay vehemently denounce. Ang hirap Tagalogin. Yung allegations na may bribery, no? Echoing my previous statement, the entry of foreign capital. Dito ako naguguluhan, no? No? The House of Representatives commitment to this essential democratic process. Kinikilala ng House of Representatives yung People's Initiative. Akala ko ba susuportahan mo yung Senate? Ang lead dito sa Chacha ngayon ay yung Senate. Akala ko susuportahan nyo ni Pangulong Marcos. Di ba nag-usap-usap kayong tatlo? Ang buong akala, pinagmamalaki ni Zubiri. Si Zubiri nagre-report. Zubiri talaga ba? Na sinabi ni Pangulong Marcos na ayaw niya sa People's Initiative? O baka imagination mo lang yun? Bakit ngayon, itong si Martin ay nagsasabi na ina-uphold nila yung People's Initiative? Dalawa yung gustong mangyari ni either or. Yun yung sinasabi ko sa iyo, Zubiri. Masyado kang maagang nag-celebrate, no? Sinelebrate kagad ni Zubiri na siya yung sinelebrate kagad ni Zubiri ang Pangulo, di ba? Paulit-ulit tayo dyan, no? Inutusan siya ng Pangulo na siya yung maglilid, yung Senate yung maglilid. Dahil yung People's Initiative, ang nakalagay doon sa pinapipirmahan, yung voting jointly. Ngayon, iba na po ang tono ni Speaker Martin, no? Sinusuportahan niya na. Ibig sabihin, support muna siya kay Zubiri habang nagpapapirma pa. Panlito ba? Ginawa lang pong taga-announce si Zubiri na hindi natuloy yung People's Initiative. Di ba yan yung sinasabi mo, Zubiri, na ikaw pa nagsabi na ayaw ng Pangulo dahil dati siyang senador.
Ito yung wordings ni Subiri, hindi lang gantong-ganto. Sabi ni Subiri, mamaya, tatalakayin natin yan. Kulang kayo. Kasi iniisa-isa lang natin. Dito muna tayo kay... Masyado ko, hindi ko kaya sabay-sabay na i-discuss, no? Kulang kayo. Atat na ba kayo? Pinapakita ko po sa inyo yung analysis ko, no? Kulang kayo. Tatalakayin din natin mamaya yung sa init, ha? Kulang po kayo. Kasama po yan sa tatalakayin natin. Okay, ulit. Pinagmamalaki, ito kasi pinagmamalaki ni Subiri. Para makita ko kung paano, anong ginawa nila kay Subiri. No? Ginawa nila si Subiri na parang, alam niyo yung distraction, no? Tuloy-tuloy yung People's Initiative, katulad ng sinasabi ng COMELEC, tuloy-tuloy yung tinatanggap nila yung signature. Tapos sa isang banda, sinabi ni Romualdez na sinusuportahan niya si Subiri. So tuloy-tuloy yung pagmamalaki ni Subiri. Diba? Tuloy-tuloy yung pagmamalaki ni Subiri na ayaw ni Pangulong Marcos yung People's Initiative. Diba? Ayaw niya niyan. Kasi dati siyang senador. O yan yung wordings ni Subiri. Ngayon, kaya tuwan-tuwa siya na ako inatasan. Kino-question pa nga natin. Diba, co-equal kayo. Bakit inuutusan ka ng Pangulo ng Pilipinas? Kaya ang sabi ko nga noon, paano nyo pipigilan yung House of Representatives pag nagsimula na yung Constitutional Assembly na yan? Walang makakapigil dyan. Diba, ang sabi ni Subiri, eto lang yung mga babaguhin. Sabi ko, kalokohan yan. Pumayag yan ngayon. Di ba? Kala ko talagang pumayag. Yun yung pinalalabas ni Subiri. Pumayag yan ngayon. Sabi ko nung tuwan-tuwa si Subiri. Pero pag kayo na magkahiwalay, paano nyo maaawat yung mga congressman pag tinalakay nila yung political? Ano sabi ni Subiri? Itataya niya yung kanyang pagiging Senate President pag napag-usapan sa tsa-tsa yung political. O ano ngayon? Subiri, magre-resign ka na ba sa pagiging Senate President? Nahuuna kasi yung, alam mo yung ginawa sa'yo? Distraction. Para wala na. Ay, tapos na yung PI. Nag-agree na sila rito kay Subiri. Inutusan si Subiri ng Pangulo ng Pilipinas, umuo si Speaker Martin. Grabe, suwabin-suwabe. Suwabin-suwabe, Subiri. Tuwan-tuwa si Subiri, pinagmamalaki niya eh. Meron pa siyang sinabi. Ito papaalala ko lang, kahit wala nanonood sa atin ngayon. Meron pa sinabi si Subiri. Ang sinabi ni Subiri, pag natalakay sa tsa-tsa yung political agenda, magre-resign ako as Senate President. O, eto na yun. Ano ka, Subiri? Ngayon, maghahabol siya ngayon. Ngayon, naghabol siya. Nung sinuportahan ni Martin, yung People's Initiative, sabi na alam nyo, simple lang po yan. Hindi nga sila umaamin na sila yung nag-initiate ng People's Initiative. Kaya nga ang sabi ko, ituloy ninyo. Kayo sa Senado, ituloy ninyo yung investigasyon sa People's Initiative. O ngayon, it's too late na. Malamang kaya nagdeklara yan si Martin na ganyan. Nakuha na nila yung signature. Meron na silang sapat na signature. Ngayon kayo mag-iimbestiga? Too late na yan. Diba? Wala siyang advanced thinking eh. Daig ka pa ni Badong mag-isip eh. Ay, sorry naman. Hindi po natin minamaliit sila. Hindi ko rin po pinagmamalaki. Kaya lang nasabi ko na yan. Ituloy ninyo yung binabalak ninyong investigasyon dito sa mga bilihan ng
pirma, palit pirma. Kasi tuloy-tuloy sila. Umuoo sa'yo si Martin. Susuportahan kita. Pag tinatanong siya, susuportahan niyo raw ba? Yan na napag-usapan namin. Very big po yun. Pero sabi ko, pwede nila sabihin, balang araw, pag may lusot pareho pag hindi sila nakakuha ng numero sa signature, suportahan nila si Zubiri. Pag nakakuha sila, ang sasabihin lang nila, People's Initiative yan. Hindi naman sa amin nang galing yan. Marami na nagsasabi kahit sa Twitter, bakit hindi pinapatigil? Kung nagkasundo na si Zubiri, si Pangulong Marcos at saka si Speaker Martin, bakit hindi pa rin tumitigil yung pagpapapirma? Yun pala yung purpose nun. Hindi talaga yan, ginawa ka lang Zubiri, pinagdiwang ka lang, nung diwang na diwang ka, kala ng mga tao ay tapos na. Sumang-ayon sila dito, nagsabi yung Pangulong, galing talaga ng Pangulo, bati-bati pa. Sa interview ni Pangulong Marcos, ang tinututulan niya yung benta, yung pagpirma ng pinangakuan. Hindi naman yung mismong People's Initiative. Hindi nyo po pwedeng kontrahin ang People's Initiative sa totoo lang dahil yan ay constitutional. Hindi nakita ni Zubiri yun. Ngayon, anong ginawa ni Zubiri? Yan. To save face. Saving face na po ito. Yung ginagawa niya, panay saving face lang. Pero ang totoo lang, naaisahan ka na naman, Zubiri. Yan ang katotohanan. Ito po, Senate officially rejects People's Initiative via manifesto. Nagmanifesto po sila. Senate President Juan Miguel Zubiri read on Tuesday a manifesto signed by all 24 senators. Lahat sila, all 24 senators. Ayan. Expressing their disapproval of the People's Initiative which allegedly involves bribery and other illegal activities as a way to pursue charter change. Pwede nyo bang pigilan yung People's Initiative? Hindi. Bakit? Nakalagay yan sa konstitusyon. Kahit pumirma pa kayo, kayo pa ngayon lalabas na kontrabida. Alam niyo yung nangyari. Kayo pa ngayon ang palalabasin na kontrabida. Kayong mga senador. Kasi legal ang People's Initiative. Kaya nga kung nag-imbestiga kayo, imbestigahan ninyo, patutunayan nyo na totoo yung ito ay hindi naman People's Initiative kundi Politicians Initiative. Yun, baka sakali. Wala kayong ginawa na nagdiwang kayo. Ngayon, kung meron ng alam niyo yun, unahan yan Kunwari, alam niyo po yung mga lumalapit sa COMELEC. Tapos, nagbibigay po ng certification yung COMELEC. Halimbawa, itong pirma na to. District 1, nakakuha sila ng 4%. District 2 ng Batangas, nakakuha sila ng 10%. District 3 ng Muntinlupa, nakakuha sila ng 4%. Certification. Kung na-issuehan na lahat, paano nyo pipigilan niya ng Senate investigation? Mas makapangyarihan pa ba yung Senate investigation kaysa sa Constitution? Hindi. May certification sila Unahan nga kayo din, nauna kayo Nauna magdiwang. Ang linaw ng pinapirmahan. Alam niyo kung ano yung pinapirmahan? Sumasang-ayon kami na sa pagpapalit ng saligang batas ay joint voting ng Senate at saka ng House of Representatives. Ilan lang kayo? 24. Ilan yung 300? Para lang kayo naging isang congressman. Isang boto lang kayo. Katumbas lang kayo na isang congressman. Nadali kayo. Paano nyo haharangin yan ngayon? Co-equal nyo yan. People's Initiative. Wala Yan, ibang klase talaga yung kalaban na to. No? Iba talaga si Martin.
Kung nawaisan ka ni Martin, wala. Hindi nyo mahirap habulin yan kung nakuha na nila yung numero. Nayari yung mga mahuhusay. Mag-grandstanding ng separate voting dapat. Di ba? Naman talaga dapat Kaso hindi nga Nawawaisan sila Okay. Alam po ninyo, si Pangulong Duterte, nagpahayag po, no? Hindi ko alam kung ito yung bahagi kasi yun lang yung napakinggan ko yung sinabi niya Hindi ko alam kung ito yung bahagi ng interview ng mga banateros. Nagpahayag po si Pangulong Duterte na siya po ay baka mapilitan tumakbo, di ba? Kung may compelling reason, alam niyo po, taktikahan po Kaya mahina talaga ito sa subiri. Pero yung mga Duterte po, ang galing ng mga play nila ngayon. No? Kagabi, topic natin, hinamon ni Bato, magpakalalaki ka. Galing, no? Ang galing ng diskarte ni Bato, no? Magpakalalaki ka, BBM. Sabihin mo kung papapasukin mo yung ICC o hindi. Bilib na bilib ako sa diskarte ng mga Duterte. No? Tapos, siyempre, hindi nila pwedeng ignore yun. Ngayon, hindi na nila papapasukin. Hindi na makikipagtulungan ng gobyerno. Kumurap sila kay Bato. Ngayon naman, anong pronouncement ni Inday Sara? Tatakbo ko sa susunod na eleksyon. Pronouncement ni PRRD dun sa baka tumakbo ko. Ibig sabihin, pinagdadalawang isip nila itong mga congressman at lahat ng mga politiko ngayon. Magdalawang isip kayo. Kasi kung hindi nag-pronounce yan dalawa na yan, si Tatay Digong tsaka ito basa ko nilalaro na nila utak ng mga na to mind games na to ng mga Duterte. Kung ikaw congressman, teka muna, puta, tatakbo na si Sara Duterte. Baka maging presidente yan, yari. Pag naging presidente yan, baka matandaan niya na nag-all out support ako rito kay Tambi. Yari ako. Di ba? Hindi Sara versus Tambi yan. For president yan si Sara Duterte. Hindi yan pang congress lang. Magpe-presidente po yan. Inaano lang nila yan. Kinukulta lang nila yung mga utak namin nitong mga ating mga dakilang mambabatas at mga politiko na rin, no? Magdalawang isip kayo kasi tatakbo ako, no? Kung kayo sagad-sagad na sa paninira sa mga Duterte, akala nyo kami ay magpapahinga na lahat. Nagkakamali kayo. Yun yung gusto nating gusto nilang iparating. Kahit si Pangulong Duterte, if there is compelling reason to run, I will run, di ba? Tatakbo siya. Hindi dahil gusto niya sa politika, kundi dahil gusto niyang mapakinggan sa proper forum. Putya, okay na nga siya sa SMNI. Tinanggal niyo pa yung SMNI. Tsaka na-realize siguro ni Pangulong Duterte yung impact, iba talaga yung impact. No? Siguro sa isip ni Pangulong, kung senador ako, may impact yung bawat bitawan kong salita. Dito, ang impact lang, parang pinalalakas ko lang loob ng aking mga supporter, di ba? Lakas na loob, di ba doon? Buhay na naman tatay namin. Malalakas na loob ng mga DDS, mga kulto ni Digong at iba pang grupo na sumusuporta sa mga Duterte. Yun lang. Pero pag senador ka, syempre iba yun. Kung papansin nyo, kada magsasalita si Lito Lapid, talagang nakikinig lahat. No? Hindi ba nagsasalita?
Kada nagsasalita si Lito Lapid, putya, nakikinig lahat. Ang problema, hindi hindi nagsasalita. Ano pa ba? At tatapusin natin to. Alam niyo, baka sabihin niyo naman, hindi. In fairness, may mga project naman si Pangulong Marcos. Bigla na to. Baka sabihin niyo, no, wala na project. Pag yung 51 billion, pag may nagtanong na lang. Asa na ba yan? Eto po. Eto. Excuse me po. Alam nyo, sabik na sabik yung yung mga followers ni PBBM. Yung mga followers ni BBM sabik na sabik sa proyekto, no? Kasi kasasabi pa lang pinagyayabang na. Ito halimbawa. Take note 1998. PBBM promised to fully rebuild NKTI. Ito yung National Kidney, nakalimutan ko yung meaning ng T. Yan, tignan po ninyo. Asa na ba to? Bet wala yung pagyayabang. Ito, so kung walang BBM na presidente, walang makakaisip na i-rebuild ang NKTI, buti na lang talaga Marcos ang presidente. Napapakamot ng ulo ko eh. Alam mo, Ezra Kim, nakalagay PBBM promises to fully rebuild. Promises pa lang. Huwag muna kayong magyabang. Alam niyo yung sabik na sabik sila sa proyekto. Promise pa lang ni Marcos, pinagmamalaki na nila. Sa kawalan na may pagmamalaki. Promise, eto pa isa. Matatawa ka eh. Talagang gipit na gipit sa pagmamalaki, no? Ito pa isang ipinagmalaki na agad. Ito. The construction of LRT2's 3.02 kilometer west extension project which links Recto to Tondo area is targeted to start next year according to DOTR. Tignan niyo yung wordings is targeted to start next year. Ano pa lang po, next year pa sisimulan next year 2025, sisimulan pa lang. Hindi pala, target pa lang simulan. Ito po ang sabi ni Jun Encarna. Sa napanood niyong video mga kabayan, ano naman po ang inyong mga opinion? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga komento at reaksyon. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your opinions matter. Huwag pong mahihiyang magbigay ng inyong mga saloobin, mga kabayan. Siyempre, huwag nyo din pong kakalimutan i-share ang video ito upang inyong mga kaibigan at kapamilya ay maging aware din sa kung anong nangyayari sa ating bansa. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like. Hanggang sa muli!